Good morning! Pasensya na kayo sa background guys. Nandito ako sa canteen, kaya naisipan kong mag-video. Tungkol ito guys, ang video na ito tungkol sa, magbibigay ako ng tips about sa mga gumagamit ng CapCut, yung mga editor guys, X-Recorder, lalo na dun sa mga baguhan guys, para ito sa inyo, para sa ating mga baguhan. Alam ko naman na marami ang gumagamit dyan ng CapCut, ng mga ano-ano pang mga recorder, X-Recorder, ganun. Tips ko lang sa inyo guys na, kasi base sa aking experience kasi ito, yung mga cellphone natin na gamit, lalo na yung mga mumurahin guys, maliit lang yung mga storage nun, kaya kailangan natin pagkatapos nating mag-edit, katapos nating mag-video, kung na-post na, kailangan nating i-delete, diba? Para naman pag mayroong video na maisipan nating i-video ay automatic ma-save siya. Kaya kapag hindi siya na-delete, hindi tayo ma-full stories tayo sa kalagitnaan ng ating pag-video, kasi nga yung mga cellphone natin, mga mumurahin pa lang. Kaya magbibigay ako ng tips para sa inyo ayon sa aking experience guys. Yung minsan guys, gumagamit ako ng CapCut. Tapos ko na siya ma-edit. Ang haba kasi, kailangan kong i-delete siya guys, kasi dahil sa hina ng signal dito sa amin. Yung mga halimbawa, madali lang matapos na video, matagal yun kasi nga ikot siya ng ikot ng ikot. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos kong i-video yun, ay i-edit ko siya para ma-short, makuha yung mga umiikot-ikot guys. Ayun, pagkatapos kong na-edit, ang haba guys, ang haba ng pagka-edit ko, then napunta na siya agad sa gallery. Ang akala ko guys, pag na-exporting na siya, andun na siya sa gallery, na-exporting na, okay na siya. Kaya dinilit ko na yung mga video na mga hindi, yung tapos ko na video ba na hindi na siya na hindi siya nabuo, ganon, hindi siya nabuo. Akala ko okay na kasi na-exporting ko na siya. Ang ginawa ko ngayon para makapag-video ako ulit, dinilit ko yung mga tagpi-tagpi kong video guys. Dinilit ko yon. Then okay na. Kasi nga, ang purpose ko kung bakit ko dinilit, kasi baka may emergency na makunan ako ng mga video, ma-video ko agad. Hindi ako ma-full storage. Gaya ng sinabi ko dati. Pag maliit lang, mga mumurahin na cellphone, tulad ng cellphone ko, 32 gig lang yun, 32, madali lang, hindi siya maka-survive ng mahabang video, kaya didelitin agad. Ayun guys, tapos na, diba? Tapos na. Ready to post na ako guys. Nag-message na ako sa taas, nag-message. Then, pagkatapos kong mag-message, punta ako sa video. Alam nyo ba guys kung anong nangyari? Wala nang laman yung ini-exporting ko. Walang laman. Sobrang nakakalungkot talaga guys. Na-delete ko po naman. Paano ko pa uulitin yon? Yun nga. Nakakalungkot, sobrang lungkot ko guys. Pero wala na akong magagawa, na-delete na. Yun ang pagkakamali ko doon din ako natuto guys. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ko malalaman na hindi pala pwede na kahit na exporting mo na siya, ay pwede mo nang i-delete yung mga video mo doon sa hindi mo pa ini-exporting. Hindi pala pwede i-delete yun. I-delete mo lang yun guys pag na-post mo na yung ini-exporting mo. Oo. Dahil pag dinilit mo yun guys, malulungkot ka dahil nawawala din pala doon sa ini-exporting mo. Yun. Kaya ang dami na nangyayari, ngayon ko palang nalaman na hindi pala pwede yun. Kaya doon sa mga baguhan, sa mga katulad ko na gumagamit ng mga editor, ay yung mga pang-edit na mga apps, baka mangyari din yan sa inyo. Bali,
ano lang, i-try nyo lang. Huwag nyo talaga munang i-delete yung mga hindi pa na post na mga picture dun sa ini-export. Kahit baka kasi sabihin mo, ay, na-exporting ko naman yon, na-edit ko na, buo na. And then, pwede ko nang i-delete yung mga video na iba sa gallery. Nako guys, maniwala kayo sa akin. Nangyayari yun sa akin. Saan ko pa kukunin yung mga video guys? Sayang naman. Tapos na pala. Nawala na. Wala nang laman yung ini-exporting ko. Yun. Kaya ito ang para sa lahat ng mga baguhan. Kailangan talaga natin matuto sa mga bagay-bagay. Yung mga YouTuber dyan na baguhan pa katulad ko, kailangan matuto tayo dun sa mga bagay niyon. Huwag muna nating i-delete guys. Huwag nyong i-delete muna ang video nyo kahit na i-export na yan. Na yan. Unless kung na-post na siya guys sa YouTube or sa Facebook, pwede mo na siyang i-delete. Kasi na-post na siya. Pero kapag dinelete mo siya nang wala pang na hindi mo pa na-post yung ini-edit mo, yung ini-exporting mo na, naku, magsisisi ka talaga. Kaya para sa lahat ng mga baguhan dyan, wag nyo talagang subukan. Kaya tips ko yan para sa inyo. Para naman ma-aware kayo. Kasi ako hindi ko alam yun eh. Hindi ko rin tinitingnan sa mga tutorial. Wala akong alam dun. Naano ko na lang sa sarili ko, sa sariling pagkakamali. Dun din ako natuto. Sana guys, nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman at sana magamit nyo rin ito sa inyong mga video. Pasensya na kayo sa background ko ha. O, tingnan nyo. Andito ako sa kantin namin. Yung kantin na almost 7 years na yata or 8 years na ba? Dito. Kaya yan. Gusto na niyang magpa-renovate ng konkrito. Okay, shout out pala sa mga idol ko dyan. Yan, nagbibigay ng mga palipad-palipad, super chatter. Shout out sa iyo, sa inyo, sa team YouTuber Fighters, sa team Puyaters, at saka sa team Koroda, Ana Koroda. Yan. Thank you guys sa mga nagwi-welcome sa akin sa mga grupo nyo. Maraming salamat. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos ko na para bang, ano ba yung videos na yan? It's for fun guys. Para naman may mga memories tayo pagdating ng ating katandaan. Pag tumatanda na tayo, makikita pa natin ang ating mga videos sa YouTube na, oy, ang sexy ko pa nito, oh, ang ganda-ganda ko pa dito. Yan. At pangalawa, para naman kumita. Yun naman talaga ang purpose kung bakit tayo nagtsatsagang mag-YouTube, mag-Facebook. Una-una para sa akin is memories. Para makita ng mga bata, ng mga anak ko, ng mga apo ko. Kahit wala na ako, ay makikita pa nila na ang kanilang lula ay gumagala sa YouTube, sa Facebook, di ba? Tapos ang kanilang lula, oh, ang ganda, nagganda-gandahan ba? Feeling ganda ba? Ganon. At pangalawa, para na naman kumita tayo soon, mayroon tayong aantayin. Kasi naman, para naman may kabuluhan yung pag-YouTube natin, matutuwa naman tayo, masasaya tayo kapag naka-withdraw na tayo ng ating mga sahod. Kahit kunti lang, at least, mayroong natatanggap. Kaysa doon sa naglo-load ka na lang palagi, wala namang bumabalik, diba? Diyan sa mga super chatter ko, thank you so much at saka nagpapamember sa akin, sila Elsa Del Puerto, si Gali Mamparo, at saka si Marjoline Chavez, at yung iba pa. Thank you guys sa mga member na nagtsatsaga, mag-renew. Thank you so much. Ako din naman, yun, pag nakakita ako na may nagpapalipad sa mga premiere, nako, ang saya. Kaya ang ginagawa ko rin ay, yun din ang ginagawa ko sa mga mga premiere, may mga live, pag may laman yung Gcash ko, ayan, pinapalipadan ko yan sila. Shout out kay Master Worm.
si Ems Velarde, si Ems, yung idol na idol ko, lagi kong sinishare yung mga video niya sa Facebook kasi doon ako kumukuha ng mga chords sa gustong gusto guys na matuto ng mga chords ng mga awitin, mga Christian song. Just search Amy Velarde sa Facebook, at saka sa YouTube is Ems Guitar Lover. Doon guys, matuto ka sa mga super kasimple yung mga yung mga chords na ginagamit niya, pero maganda siya guys. Kaya ako, lagi ko siyang sinishare kasi gusto ko rin yung mga gustong matuto din siya. Dahil ako, andun talaga ako kumukuha guys. Doon ako natuto. Marunong ako mag-guitar pero hindi ko alam yung mga chord or mga beating. Pero pag nalilito na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin dyan sa kanta na yan na gusto kong kantahin. Sinisearch ko agad si Ems Guitar Velarde. Yung magaling siya guys, maganda pa. Diba? Guys, sana nagustuhan ninyo ang aking video. Isa itong tips ko lang para sa mga baguhan. Sana magustuhan ninyo. And thank you for watching.